Marami pong mga congressman ang nalungkot, nabigla, pero kanilang respeto pa rin ang desisyon ng Supreme Court tungkol sa sinabing labag sa batas ang proseso, technicality, ng impeachment ni Sara Duterte. At dahil dyan, umuugong na rin po ngayon ang usapan sa Senado at Kongreso na kailangang magkaroon na talaga ng charter change na totoo, pagbabago ng saligang batas. Kasi nga po, ang tingin nila, nagmalabis ang Supreme Court doon sa kanilang desisyon at ruling na parang binabago nila yung proseso ng impeachment. Ay ang magbabago lang po ng proseso ng impeachment, 1987 Constitution. Hindi po ang mga maestrado ng Supreme Court. Kaya pakinggan po ninyo ito si Congressman Attorney Chowa ng ikatlong distrito ng Maynila, chairman ng Blue Ribbon Committee, at isa yan doon sa binuo na impeachment prosecutor. Kaya nga lang hindi natuloy. Ewan natin, sa susunod, sigurado kasama pa rin ito sa second impeachment. Ito ang sinasabi niya. Dito po sa huling desisyon na nilabas po ng kataas-taasang hukuman, bagamat tayo nalulungkot at hindi sumasang-ayon dito, pero ito po ay ating ginagalang. Ayun, ginagalang na Sir, may mga nagsasabi na nagkaroon ng judicial overreach. Kumbaga, wala sa mandato ng Supreme Lumabis, Court. ibig sabihin. Overreach. Desisyon, yung mga Sumobra. ilan doon sa mga deklarasyon nila sa impeachment ruling. What do you think po? Nagkaroon ba ng paglagpas doon sa otoridad ang Korte Suprema? Ayan. Alam po ninyo, hindi po natin masisisi yung mga legal experts sa kanilang pong ganitong klaseng komento, dahil kung titingnan po ninyo sa kanilang desisyon, may mga ilang alituntunin po na isinaad sila na wala naman po sa kasalukuyang rules o house rules. In fact, may mga dinagdag po sila doon na masasabi po natin na sa ating pong palagay, pati po yung ating saligang batas ay natamaan. Opo. Ano in particular, sir, yung mga naidagdag at yung mga ginalaw nila? Ayan. Unang-una na po dito yung kanilang interpretation sa 10 calendar days. Pati po kasi gumawa po sila ng kanilang sariling interpretation na hindi naman po akma o hindi naman po ito yung sinusunod namin. Ayun. Kaya overreach, nagmalabis. Halimbawa, ngayon po Parang ganun. nagkaroon po tayo ng sesyon. Tapos ito po ay hindi natapos, ipinagpatuloy po the following days dahil sa haba po ng mga agenda, nag-recess po tayo. Sa normal na sesyon po, ito po ay 1 calendar day lamang, bagamat 2 araw o 3 araw. Opo. Session day. Pero sa kanila po, kahit ito ay pinagpatuloy, ang bilang po nila dito ay 1 session day ngayong araw, the following day, another session day. So, ito po, long-standing na ginagawa na po ito ng Kongreso. Mas wala pa po ang impeachment. Ganyan na talaga ang ginagawa sa Kongreso. Pangalawa, dito po, dati po maliwanag po yung tinatawag nating initiated. Pag sinabi po ninyo initiated, una-una may filing. Pangalawa, yung House action. Ibig sabihin ng House action, it's either dinulog po sa Committee on Justice or by a 1/3 vote, which is yung nga po yung nangyari noong nakaraan, ito po ay ipinasa sa plenaryo. Ngayon, nagkaroon na po ng deemed initiated. Ibig sabihin, pag hindi na-actionan, within 10 session days, deemed initiated na. Wala naman po sa kasalukuyang rules at masi sa ating saligang batas. So, yung pagpo-provide po sa lahat ng miyembro ng kopya at ng kaakibat po nito ay ebidensya. Kasi normally po yan, nangyayari po yan sa mismong trial proper na sa Senado. Or pagka nagkaroon po ng committee hearing sa Committee on Justice. Pero ngayon, parang iniiba na po nila yung interpretasyon dito. Kaya ito po yung mga ilan sa mga nadagdag po dito sa kanilang huling desisyon. Opo, dahil Ayan. So malinaw po yan. Congressman Chowa, abogado, prosecutor. Okay? Chairman ng Blue Ribbon Committee ng Congress. At hindi lang ho siya.
Marami sina Attorney Jokno, Congressman Jokno, Attorney Didilima, Congressman din yan, at iba pa. Kasi nga po, yung alam nyo ganito kasi yan, yung pong rules ng Kongreso, exclusive yan na karapatan ng Kongreso. At yung kanilang rules ay naaayon din sa mga batas. At yung kanilang, yung dating sistema na 10 days, at hindi pagbibigay ng kopya ng mga ebidensya sa lahat ng membro ng Kongreso, yan po ay dati nang ginagawa ng Congress at hindi na yan ay ginawa ng panahon na impeach si Corona, nung tinigin si Erap Estrada. Yan na po yung mga nangyayari. At yun ay nakasaad po sa saligang batas. Pero ito nga yung nakapagtataka. Ngayon, ang feeling ng ibang congressman, parang pati yung trabaho ng Kongreso, ng mga legislator, ay nasagasaan, pinakialaman ng Korte Suprema doon sa kanilang desisyon. Kasi nga, gusto nila sa loob ng 10 araw, pag hindi yan naaksyonan ng plenaryo, kahit natapos na sa Committee on Justice, mati-technical, may problema rin. At kailangan bigyan ng lahat ng kopya ng ebidensya ang mga congressman, ay hindi naman kailangan yon. Kasi ang Kongreso, kung sa Korte or sa Executive Department, sila huy prosecutor lang. Ang magde-decide or bago mag-decide, ang magta-trial ay ang impeachment court, ang Senado. Then ang Senado ang sisilip ng ebidensya na ipipresenta ng mga prosecutor, taga-usig doon sa kaso. At yung tagapagtanggol, defense counsel, yun naman ang magdidepensa ng kailang argumento at kontra doon sa ebidensya. So doon nga yung actual trial sa Senado. Ganun po ang proseso eh. Yung Kongreso, yung Committee on Justice, mga congressman, ang dating nila prosecutor. Kaya nga pagkatapos ng article of impeachment, nagbubuo sila ng 11 o 12 na congressman na abogado. Sila yung magiging prosecutor doon sa impeachment trial. Doon sa impeachment trial, doon ilalabas ang lahat ng detalye. Kasi trial yun. Ebidensya kontra ebidensya, testigo kontra testigo. Eh dito sa gustong palabasin ng Supreme Court, doon pa lang sa Committee on Justice, doon pa lang sa Kongreso, ilabas na ang lahat ng ebidensya. Talakayan ang lahat ng ebidensya. Eh hindi naman po impeachment court ang Kongreso eh. Ang impeachment court ay mga senador. Ang Senado, doon ang trial. Sa Kongreso, pag-i-evaluate lang kung tama ang proseso, may dokumento ba, may ebidensya pa, o magbutuhan kayo pagka 1/3 vote ng kabuuan ng Congress, halimbawa 320 sila ngayon, ilan ba ang 1/3 niya? Sabihin natin 110, 110, 110 at 20, alam mo sabi, ang ganon. Pag pumabor sila, article of impeachment, tatransfer na. Doon tatalakayin, doon ang paglilitis. Ay itong ginawa po ng Supreme Court decision ay lumalabas ay parang sa Kongreso pa lang, ibubulgar na ang lahat. Ay pabor naman sa taong bayan yan. Kaya lang, ay pagdating sa Senado, mauulit lang kung anong ginawa sa Kongreso, hindi na gagawin sa Senado kasi nga parang magiging trial na rin ang gagawin sa Kongreso. Ay hindi trabaho ng Kongreso mag-trial. Sila ay prosecutor, taga-usig lang. Sila ang magpapatunay sa impeachment court. Ewan ko ba, nakapagtataka rin at mga maestrado ng Supreme Court. Magandang umaga po't hapon sa inyo at gabi. Saan ba talaga kayo? Sa katotohanan ba? Sana ay sa sinasabi ng batas. Ay kaso parang, ayaw natin.